Hawak ko ang isang lumang brown na sobra habang nakatingin sa nakakalokong ngiti nga asawa kong si Lourdes. Akala niya, pipirma na ako sa papel na kukuha nga ng pinahirapan ko, ang bahay, ang sasakyan, at ang 65,000 pisong sustento buwan-buwan para sa 3 anak na akala ko ay sarili kong dugo at laman. Pero hindi niya alam. 8 buwan akong nagkunwaring talo at sunod-sunuran habang tahimik na tinitipon ang ebidensya. Sa halip na bolpen ang hawakan ko, inilapak ko ang sobre sa harap ng hukom. Ang resulta ng DNO na nagpapatunay na wala akong anumang kaunayan sa mga batang pinalaki at minahal ko sa loob nga 15 taon. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Lourdes para siyang nakakita ngang multo. Ang matikas niyang abogado ay napanganga na lang sa harap ngang lahat. Nakitang buong korte na ang aming pagsasama ay binulang pala niya sa isang malaking panloloko. Isang masakit na katotohanan na hindi ko inasahan. Bago ko ituloy ang kwentong ito na siguradong ikagagulat ninyo, maari bang mag-comment muna kayo kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating usapan tungkol sa pamilya at katotohanan. Ang katahimikan sa loob ngang silid ngang korte ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming lahat. Rinig na rinig ko ang tibok ngang sarili kong puso. Dug, dug, dug. Parang bawat pintik ay bumibilang sa huling sandaling ang buhay na kinamulatan ko. Nakita ko si Judge Bautista. Dahan-dahan niyang inabot ang brown na sobre mula sa aking kamay. Ang kanyang nga mata, na marami na sigurong nakitang kaso, ay tila nagtataka. Tiningnan niya muna ako bago niya. Dahan-dahang binuksan ang selyo ngang sobre. Sa kabilang paning ngang silid, nakita ko si Lourdes. Ang aking asawa. Ang babaeng pinangakuan ko sa harap ngang altar 15 taon na ang nakalilipas. Nung una, nakita ko sa kanyang mukha ang inis. Parang sinasabi niya sa kanyang sarili na nanggugulo lang ako, pero habang tumatagal, na nakatingin ang hukom sa mapapel. Ang inis ni Lourdes ay unti-unting napalitan ng kaba. Nakita ko kung paano dahan-dahang nanginig ang kanyang madaliri na nakapatong sa mesa. Ano ito, Ginoong Antonio? Tanong ang hukom. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Huminga ako ng malalim. Iyan po ang katotohanan, mahal na hukom. Iyan po ang resulta ng DNA test para sa aking 3 anak. Narinig ko ang mahinang singhap mula sa mga tao sa likuran. Ang aking abogado, si Ati Santos, ay napatingin din sa akin. Hindi siya makapaniwala dahil maging siya ay itinago ko ang lihim na ito. Pinanut ko ang hukom habang binabasa niya ang unang pahina. Mark, ang panganay ko. 12 taon, ang batang itinuring kong aking katuwang. Ang batang tinuruan kong bisikleta at maglaro ng basketball. Doon sa papel, malinaw na nakasulat, 0% probability of paternity. Hindi ko siya anak. Sunod ay si Jonalyn. 9 taon, ang aking munting prinsesa, ang batang laging sumasalubong sa akin pag-uwi ko galing sa trabaho sa Bulacan, 0%. Hindi ko rin siya anak. At ang huli, ang bunso, si Junjun, 6 na taon, ang batang kamukha, ang aking kapatid, 0%. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ko, 15 taon, isipin ninyo. 15 taon akong naniwala sa isang magandang panaginip na isa palang bangungot. Lahat ng pagod ko, lahat ng puyat ko, lahat ng parang kinita ko para mabigyan sila ng magandang buhay. Lahat ng iyon ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan, panloloko. Ang salitang iyon ay dahan-dahang lumabas sa aking bibig. Noong una ay mahina lang pero inulit ko ito ng may paninindigan. Panloloko ang ginawa sa akin ng asawa ko, mahal na hukom. Panloloko. Isang salita na parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng korte. Ginoong Antonio, seryosong paratang ito, wika ni Judge Bautista habang inilalapak ang mapapel sa kanyang mesa. Tiningnan niya si Lourdes. Base sa mga dokumentong ito mula sa isang respetadong laboratorio, lumalabas na hindi kayo ang biolohikal na amangang mabatang ito. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Lourdes ay nawalan ng kulay.
Ang dati niyang mapagmataas na tindig ay biglang gumuho. Ang kanyang abogado, si Ati Salvador, ay mabilis na lumapit at binasa ang mga papel. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Maging ang shark na abogado na ito ay hindi alam kung paano itatanggol ang kanyang kliyente. Lourdes, tawag ko sa kanyang pangalan. Gusto kong makita ang kanyang mata. 15 taon nating binuo ang pamilyang ito. 15 taon akong nagtrabaho ng marangal para sa inyo. Pero sa buong panahon na iyon, alam mo ang totoo. Alam mo na hindi ako ang ama nila, pero hinayaan mo akong maniwala. Hinayaan mo akong magbayad para sa mga pagkakamali mo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang ngalabi ay nanginginig. Ang tanging nagawa niya lang ay umiwas ng tingin. Lumingon ako sa hukom. Mahal na hukom, ang hinihingi nilang 60 at 5,000 pisong sustento buwan-buwan ay isang pagnanakaw sa aking pinahirapan. Paano nila nagawang humingi ng pera para sa mga batang hindi ko naman kadugo? Paano nila nagawang gamitin ang batas para lalo pa akong pahirapan pagkatapos akong lokohin ng napakatagal na panahon? Ramdam ko ang init ng luha sa aking mga mata, pero pinigilan kong pumatak ang mga ito. Hindi sa harap ng babaeng ito, hindi sa harap ng mataong gustong ubusin ang natitira sa akin. Ang katotohanan ay parang isang bomba na sumabog sa aming lahat. Nawala ang lahat ng plano ni Lourdes na kunin ang aking bahay at ang aking manaipon. Ang akala niyang panalo ay naging isang malaking kahihiyan. Alam ninyo, mga kababayan, masakit malaman na ang magabatang pinalaki mo ay hindi mo pala kadugo, pero mas masakit ang katotohanan na ang taong pinagkatiwalaan mo ngang iyong buhay ay siya palang taong saksak sa iyong likod. 15 taon. 15 taon ng aking buhay ang ninakaw sa akin. Pero habang nakatayo ako sa loob ng courtroom na iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kalayaan. Kalayaan mula sa mga dekoing kasinungalingan. Kalayaan mula sa pang-aabuso ni Lourdes. Tumingin muli ang hukom sa mga dokumento. Pagkatapos ay tiningnan niya si Lourdes ng may halongput at pagkadismaya. Bibi Lourdes, mayroon ka bang sasabihin tungkol dito? Nanatiling pipi si Lourdes. Doon ko napatunayan na ang lahat ng kanyang tapang ay hanggang sa kasinungalingan lamang. Kapag ang katotohanan na ang humarap sa kanya, wala na siyang may sasagot. Ang bombang ito ngang katotohanan ay hindi lamang sumira sa plano ni Lourdes. Ito rin ang nakbukas ngang pinto para malaman ko ang iba pang malihim na itinatago niya. Mga lihim na mas lalong mapapatunay kung anong klaseng tao ang babaeng pinakasalan ko. Dito pa lang nagsisimula ang laban. At sa pagkakataong ito, ang katotohanan na ang aking sandata. Mahirap tanggapin ang ganitong klaseng balita, lalo na sa aming mga may edad na. Ang pamilya ay sagrado para sa ating mga Pilipino. Ang pagiging ama ay isang tungkulin na ibinibigay natin ang buong puso natin. Kaya ang malaman na ang pundasyon ngang iyong pamilya ay binuo sa buhangin ngang kasinungalingan, iyon ang pinakamapait na gamot na kailangang inumin ngang isang lalaking tulad ko. Pero gaya ngang sabi sa Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At sa araw na iyon, sa loob ngang malamig na silit ng korte, sa harap ngang isang brown na sobre, ako ay nagsimulang lumaya, 36 na oras. Isang araw at kalahati bago ang matinding tapatan sa korte. Doon nagsimulang mabasag ang lahat. Noon ay hapon. Nakaupo ako sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng highway. Hindi ito marangyang lugar. Iyong tipong ordinaryong kainan lang kung saan humihinto ang mabiyahero para magpahinga. Ang amoy ng mainit na kape barako ay humahalimuyak sa paligid. Pero sa pagkakataong iyon, kahit ang paborito kong kape ay wala ng lasa. Sa harap ko, nakaupo si Mang Carding. Siya ang thumbtutu na kinuha ko 8 buwan na ang nakalilipas. Si Mang Carding ay isang lalaking may edad na rin. Ang kanyang mukha ay parang balat ngang kahoy sa dami ngang pinagdaan ng hirap. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Parang may dala siyang balita na ayaw niyang sabihin. Pasensya ka na, Antonio, panimula niya.
Ang kanyang boses ay mahina. Halos pabulong na lang sa gitnang ingay ng dumadang sasakyan sa labas. Sana ay nakamali ako. Sana ay mali ang hinala mo. Dahan-dahan niyang inilapak ang isang brown na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang sobrang iyon, tila ba napakabigat kahit gawa lang sa papel. Pakiramdam ko, ang lupngang sobrang iyon ang magpapasya kung sino ba talaga ako. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang selyo. Inilabas ko ang mga dokumento. Ang mga papel ay puno ng mga teknikal na salita, mga charts, mga graphs, at mga scientific na paliwanag. Pero hindi ko na kailangang basahin ang lahat ng iyon. Ang tanging hinanap ng aking mamata ay ang konklusyon. 0%, 0% probability of paternity. Binasa ko ang pangalan ni Mark, ang panganay ko. 0%. Binasa ko ang pangalan ni Jonalyn, ang munting dalagita ko. 0%. Binasa ko ang pangalan ni Junjun, ang bunsong laging nakayakap sa akin. 0%. Wala. Wala sa kanila ang kadugo ko. 3 silang pinalaki ko, 3 silang minahal ko. Pero wala kahit isa sa kanila ang nagtataglay ng aking DNA. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng sasakyan sa highway ay nawala. Ang boses ng mga taong nagtatawanan sa kabilang mesa ay naging malabo. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at mabigat na pahinga ko. Nakatitig lang ako sa aking kape. Ang usok nito ay dahan-dahang nawawala. Ang kape ay lumamig na. Parang ang puso ko na biglang naging yelo sa sobrang sakit. 15 taon. 15 taon kaming magkasama ni Lourdes. 15 taon akong naniwala na ako ang pinakamapalat na lalaki sa mundo dahil mayroon akong magandang asawa at 3 mababait na anak. Naalala ko ang mga gabing nagtatrabaho ako ng overtime sa warehouse sa Bulacan. Naalala ko ang mga sakripisyo ko, ang pagtitipid ko sa sarili ko para lang mabili sila ang magagandang gamit para sa eskwela. Naalala ko ang mga okasyong wala ako dahil kailangan kong kumita ng pera para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng pagod na iyon, ang lahat ng puyat na iyon, para saan? Sino sila? Mang Carding? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi ko na makilala. Sino ang matunay na ama? Naglabas si Mang Carding ni Gay sa punk folder. Mas masakit ang sumunod na revelasyon. Si Mark, ang aking pangganay, ay anak pala ni Coach Gabriel. Siya ang personal trainer na kinuha ni Lourdes noong taong 2012. Ako ang nagbayad para sa mga sesyon na iyon. Ako ang nagbayad para sa lalaking lalasap sa asawa ko, si Jonalyn. Ay anak ni Sir Raymond. Siya ang dating chef ni Lourdes sa opisina. Ang lalaking inimbitahan ko pa sa aming bahay noong isang Christmas party. Ang lalaking kinamayan ko at pinasalamatan ko dahil binigyan niyang promosyon ang asawa ko. At si Junjun. Ang pinakamasakit sa lahat. Ang bunsong si Junjun ay anak ni Dante. Ang sarili kong kapatid, Dante. Ang aking kapatid na tinulungan ko noong walang-wala siya, ang aking kapatid na pinagkatiwalaan ko ng higit sa sinuman. Sa bawat Paskong nagtitipon ang aming pamilya, sa bawat karawan ng mga bata. Naroon siya, nakikikain, nakikitawa. Habang alam niya ang katotohanan, alam niya na ang anak niya ay tinatawag akong papa. Napakasakit. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Pakiramdam ko ay dinurok ang aking dibdib. Isipin ninyo, mga kaibigan, mga kababayan. Isipin ninyo ang pakiramdam ng isang lalaki na ibinigay ang lahat para sa pamilya, tapos sa isang iglap. Malalaman mong ikaw pala ang pinakamalaking uto-utos sa mundo. Naisip ko si Lourdes. Naisip ko ang kanyang naging mukha habang hinihingan niya ako nga 60 at 5,000 pisong sustento. Ang kapal ngang kanyang mukha, ang tindi ngang kanyang loop. Hindi lang niya ako niloko. Gusto pa niyang ubusin ang natitira sa akin hanggang sa huling sentimo.
Gusto niyang kunin ang aming bahay. Gusto niyang kunin ang aking retirement fund. Gusto niyang magbayad ako para sa mga batang bungangang kanyang pagtataksil. Antonio, tawag ni Mang Carding. Anong gagawin mo ngayon? Tiningnan ko si Mang Carding. Pagkatapos, tiningnan ko muli ang nga papel. Sa gitna ng matinding sakit, isang bagong damdamin ang umusbong sa lup ko. Galit? Oh, may galit? Pero igit pa dun. Ito ay ang determinasyon. Isang matinding paninindigan ang nabuo sa aking isip. Hindi ako papayak. Hindi ako papayak na ang huling kabanatangang buhay ko ay isulat ni Lourdes sa pamamagitan ng kanyang nga kasinungalingan. Tuyo na ang aking pagkain sa plato. Ang maitlog na in-order ko ay hindi ko man lang naisubo, pero hindi na ako gutom. Ang tanging nakpapatakbo sa akin ngayon ay ang kagustuhang makuha ang hustisya. Salamat, Mang Carding. Wika ko habang dahan-dahan kong itinitiklop ang mga dokumento at ibinabalik sa loop ng brown na sobra. Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan. Kahit gaano ito kasakit, mas mabuti na ito kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko palabas ng karinderya. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Pero ang liwanag na dalang katotohanan ay siyang gagabay sa akin sa mga susunod na oras. 36 na oras. Iyon na lang ang natitirang panahon para ihanda ko ang aking sarili sa susunod na pagharap ko kay Lourdes. Hindi na ako ang Antonio na sunod-sunuran. Hindi na ako ang Antonio na payuko kung lumakat dahil sa bigat ng problema. Dadalhin ko ang sobrang ito. Dadalhin ko ang katotohanan ito. At sisiguraduhin ko na sa oras na buksan ko ang sobrang ito sa harap ng hukom, ang buong mundo ni Lourdes ang guguho, katulad ng pagguho ng mundo ko sa loob ng maliit na coffee shop na ito. Ang katotohanan. Makasama ay hindi laging masaya. Minsan, ito ay parang bagyong sumisira sa lahat nga iyong itinayo. Pero matapos ang bagyo, doon mo lang makikita kung ano ba talaga ang totoo. At sa pagkakataong ito, ang totoo ay malaya na ako. Malaya na ako sa matanikala ng panloloko. Dito nagtapos ang aking alaala sa coffee shop. Dito nagsimula ang aking paglalakbay patungo sa hustisya. Isang sakit na hindi mo akalain. Isang hapdi na tila binuhusan nga asin ang isang sariwang sugat. Habang binabasa ko ang bawat pahinang ulat ni Mang Carding, tila unti-unting pinapatay ang aking pagkatao. 3 anak. 15 taon ng aking buhay. Ngunit sa huli, nalaman ko ang katotohanang dudurok sa kahit kanino. 3 anak, 3 ibang ama. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Lourdes ang ganitong klaseng kataksilan. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi paulit-ulit. Paulit-ulit niya akong niloko habang ako ay nagpapakaubos para sa kanila. Unahin natin si Mark. Ang panganay ko, 12 taon. Noong ipinanganak siya noong taong 2012, ako ang unang humawak sa kanya. Umiyak ako sa tuwa dahil akala ko, narito na ang aking tagapagmana, ang aking unang lalaki. Pero doon sa ulat, nakasulat ang pangalan ng tunay niyang ama, si Coach Gabriel. Coach Gabriel, isang gym coach. Naalala ko pa nung sinabi ni Lourdes na gusto niyang maging malusog pagkatapos naming ikasal. Pinayagan ko siya. Ako pa ang nagbayad para sa mga personal training sessions niya 3 beses sa isang linggo. Ako ang nagtatrabaho ngang overtime para mabayaran ang lalaking lalasap sa aking asawa. Habang ako ay nasa warehouse, pinagpapawisan sa hirap. Sila naman ay nagpapakasasa sa bawal na pag-ibig. At ang bunga niyon, si Mark, ang batang itinuring kong akin ay anak palang lalaking binayaran ko para pagsilbihan ang asawa ko. Napakasakit, napakabigat sa loob. Pagkatapos ay si Jonalyn, ang munting dalagita ko, 9 na taon. Siya ang aking paborito. Ang batang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Pero ang tunay niyang ama ay si Sir Raymond. Si Sir Raymond, ang naging boss ni Lourdes sa kumpanya sa Makati.
Naalala ko si Sir Raymond. Napakagalang niya kapag nakikita kami. Inimbitahan ko pa siya sa aming bahay nung Christmas party. Pinagsilbihan ko siyang pakain, pinainom ko siyang alak. Tinawag ko siyang kaibigan. Habang ako ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa promotion na ibinigay niya kay Lourdes, hindi ko alam na ang promotion na iyon ay may kapalit. Isang masamang kapalit. Si Jonalyn ay anak ng lalaking nirespeto ko. Ang batang may magagandang mata na akala ko ay nakuha sa aking pamilya ay galing pala sa lalaking pinaglingkuran ko sa sarili kong hapagkainan. Pero ang lahat ng sakit na iyon, ang lahat ng hapdi na naramdaman ko para kina Mark at Jonalyn, ay wala pa sa kalahati ng sakit na idinulot ng katotohanan tungkol kay Junjun, si Junjun, ang bunso. 6 na taon pa lang siya at ang tunay niyang ama ay si Dante. Dante, ang aking kapatid, ang sarili kong dugo at laman. Hindi ko maisip, hindi ko matanggap. Paano nagawa ngang sarili kong kapatid na traidorin ako ng ganito? Si Dante ang pinakatiwalaan ko. Noong walang-wala siya, ako ang tumulong sa kanya. Noong kailangan niya ngang matitirhan, binuksan ko ang pinto ng aking bahay. Sa bawat handaan, sa bawat Pasko, naroon si Dante, nakikipagtawanan sa akin, nakikipag-inuman. Tinatawag siyang tito ng mabata, pero ang totoo, siya pala ang amang bunso ko. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit tuwing titingnan ko si Junjun, may nakikita akong pamilyar sa kanyang mukha. Akala ko, dahil kadugo ko siya, pero ang totoo, dahil anak siyang kapatid ko. Isipin ninyo ang pakiramdam. Ang asawa mo at ang kapatid mo, nagtaksil sa iyo sa ilalim ng sarili mong bubong, habang ako ay nagpapakahirap magtrabaho para may pakain sa pamilya. Ang 2 tao na pinakamahal ko ay saksak sa likod ang ibinibigay sa akin. 3 anak, 3 ibang ama. Naisip ko ang halagang 65,000 piso na hinihingi ni Lourdes. Para saan ang perang iyon? Para buhayin ang maanak ng ibang lalaki, para ipagpatuloy ang kanyang karangyaan habang ako ay nakdurusa. Gusto ni Lourdes na magbayad ako para sa kanyang makasalanan. Gusto niyang ako ang magpasan ng krus na siya naman ang gumawa. Habang tinitiknan ko ang mga larawan nina Mark, Jonalyn, at Junjun sa aking pitaka, bumuhos ang aking mga luha. Hindi ko sila kadugo, hindi ko sila tunay na anak, pero sila ang mundong ginalawan ko sa loob ng 15 taon. Naramdaman ko ang matinding galit kay Lourdes. Hindi ko akalain na ang isang babaeng mukhang anghel ay may puso palang kasing itim ng uling. Paano niya nagawang tingnan ako sa mga mata araw-araw? Paano niya nagawang hayaan akong yakapin ang mga batang alam niyang hindi sa akin? At si Dante, ang kapatid ko, hindi ko alam kung paano ko siya muling titignan. Ang pagtataksil ng isang asawa ay masakit, pero ang pagtataksil ng isang kapatid ay parang kamatayan. Kamatayan ng tiwala, kamatayan ng pamilya. Dito ko napagtanto na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa bahay o sa sasakyan. Ito ay tungkol sa dangal, tungkol sa katotohanan. Hindi ako papayag na magpatuloy ang panlolokong ito. Hindi ako papayag na ang aking buhay ay manatiling isang malaking biro. 3 anak, 3 ibang ama, iyan ang katotohanang dadalhin ko sa korte. Iyan ang bombang pasasabugin ko sa mukha ni Lourdes at ni Dante. Sa aming mga Pilipino, ang pamilya ay sagrado. Ang kapatid ay dapat katuwang, hindi kaagaw. Ang asawa ay dapat katuwang sa hirap at ginhawa, hindi tagagawa ng pasakit. Sa kabanatang itong aking buhay, natutunan ko na ang pinakamatinding kaaway ay minsan ang mataong pinakamalapit sa ating puso. Pero natutunan ko rin na ang katotohanan, kahit gaano kapait, ay ang tanging magliligtas sa atin mula sa kadiliman. Hahaharapin ko ang bukas ng may paninindigan. Bitbit ang sakit, bitbit ang galit, pero higit sa lahat, bitbit ang katotohanan. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magtatakda kung sino ba talaga ang tunay na nagwagi. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng pawis
at luha ko sa loob ng 15 taon ay mabibigyan ng katarungan. 3 anak. 3 ibang ama, isang sawi na puso. Ngunit isang matapang na lalaki ang handang lumaban. Minsan, kapag tumitigil ang ingay ng mundo, doon mo mararamdaman ang tunay na bigat ng iyong mabinti. Naupo si Antonio sa isang lumang bangko, hinihimas ang kanyang mapalat na kalyado na sa tagal ng panahon. 15 taon. 15 mahahabang taon ang lumipas na parang isang mabilis na tren. Ngunit bawat segundo nito ay nakaukit sa kanyang katawan. Naalala niya ang bawat umaga sa Bulacan. Gigising siya sa ganap na 4:00 madaling araw. Habang madilim pa ang paligid at tanging ang tilawk lang ng manok ang naririnig. Isang mabilis na kape, isang pirasong pandesal, at kailangan na niyang umabol sa dip. Bilang isang warehouse supervisor sa isang malaking bodega, hindi biro ang responsibilidad na pasan niya. Ang init sa loob ng bodegang iyon ay parang pugon, lalo na tuwing tanghali. Ang bubong na yero ay naglalabas ng singaw na tila gustong tunawin ang iyong pasensya. Ngunit si Antonio, hindi siya kailanman nagreklamo. Tuwing makikita niya ang listahan ng inventory, ang kahon-kahon ng produkto na kailangang ilabas at ipasok, isa lang ang iniisip niya, ang kanyang pamilya. Naalala niya ang magabing lumalampas siya sa kanyang oras. Overtime. Iyon ang salitang naging musika na sa kanyang pandinig. Sir Antonio, kailangan pa nating tapusin ang kargamento para sa Manila, sasabihin ng kanyang tauhan. At siya naman, kahit pagod na ang likod ay tatango lang, alam niya kasi na ang dakdak na 2 o 3 oras na iyon ay nangangahulugan ng dakdak na pambayad sa matrikula, dakdak na ulam sa hapag at pambilingang gamot kung sakaling may makasakit. Sa isip niya noon, bawat patak ng pawis ay katumbas ng binto ng pag-asa para sa kanyang asawa at mga anak. Naalala ni Antonio ang kanyang unang suweldo bilang supervisor. Nung panahong iyon, ang 30,000 piso ay tila napakalaking halaga na. Pakahawak niya sa sobre, hindi niya muna binawasan. Umuwi siya agad sa kanila, bitbit ang isang supot, nega Jollibee para sa mga bata. Iyon ang kaligayahan niya. Ang makita ang magangiti sa kanilang mga mukha habang kumakain nega spaghetti at manok. Iyon ang dahilan kung bakit kahit masakit ang tuhod, kahit puyat sa trabaho, ay bumabangon siya kinabukasan upang ulitin ang lahat. Ngunit ngayon, sa katahimikang ito, may ibang pait na humahalo sa kanyang alaala. Napagtanto niya na sa loob nga 15 taon na iyon, tila bulag siya sa katotohanan. Akala niya, ang katapatan ay nasusukat sa sipag. Akala niya, kapag ibinigay mo ang lahat ng iyong lakas para sa kanila, susuklian ka rin ng parehong pagmamahal at katapatan. Ang sakit. Talagang masakit isipin na habang siya ay nagpapakapagod sa ilalim ng mainit na yero ng bodega sa Bulacan, ang kanyang asawa ay may ibang itinatagong mundo. Ang katapatang ipinakita ang kanyang asawa sa loob ang mahabang panahon. Iyon pala ay isang palabas lamang. Isang maskara na isinuot upang makuha ang komportableng buhay na ibinibigay niya. Bulong ni Antonio sa sarili. Lahat ng iyon, inulit-ulit niya ang salitang iyon sa kanyang isipan. Peke ang mapangako, peke ang mayakap tuwing uwi siya mula sa trabaho, peke ang malasakit na ipinapakita sa kanya kapag siya ay may sakit. Pakiramdam niya, para siyang isang ATM machine na pinakukunan lang ang pera at kapag wala nang may labas, ay madali ng isang tabi. Ngunit sa gitnang galit at panlulumo, may isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata. Kahit na nalaman niya ang masakit na katotohanan tungkol sa kanilang pinakmulan, hindi nito nabura ang 15 taon ng pag-alaga. Siya ang nagpuyat noong may lagnat sila. Siya ang nagturo sa kanila kung paano magbisikleta sa kalsada. Siya ang pumalakpak ng malakas nung araw ng kanilang graduation. Ang pagmamahal na iyon ay totoo. Hindi iyon matitibak ng kahit anong kasinungalingan ng kanilang ina. Anak, tawag niya sa hangin, habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kahit anong mangyari, kayo pa rin ang mga anak ko. Napaisip si Antonio sa lahat ng perang na ipadala niya.
ang nga libu-libong piso na pinahirapan niya sa overtime. Ang prangsana ay itinabi niya para sa kanyang sariling paktanda, ngunit kinasta niya para sa kinabukasan nga magabata, hindi niya iyon pinagsisisihan. Dahil salup ang 15 taon, ang nga batang iyon ang nakbigay sa kanyang rason para mabuhay. Sila ang nakbigay ang kulay sa bawat madilim na sulok ng bodega sa Bulacan. Mahirap tanggapin na ang pundasyon ng kanyang pamilya ay itinayo sa isang buhangin ng panlilinlang. Ngunit habang tinitingnan ni Antonio ang kanyang makamay, alam niya na malinis ang kanyang konsensya. Ginawa niya ang lahat, higit pa sa sapat. Napakasakit siya, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa isang malalim na pagmamahal na tanging isang ama lamang ang makakaintindi. Ngayon, sa kanyang edad na ito, kailangan niyang harapin ang panibagong bukas. Wala na ang bodega, wala na ang overtime. At tila wala na rin ang pamilyang akala niya ay sa kanya habang buhay. Ngunit may natitira pa kay Antonio, ang kanyang dangal, ang katotohanan na sa loob ng 15 taon, naging tapat siyang tao, naging tapat siyang ama, at naging tapat siyang manggagawa. Ang pagkakamali ay wala sa kanya, kundi sa taong hindi marunong magpahalaga sa isang pusong handang ibigay ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang kanyang dibdib ay tila gumaan ng kaunti. Ang 15 taon ng pagpapakasakit ay hindi nawalan ng saysay dahil sa mga taong iyon napatunayan niya kung gaano kalawak ang kanyang kakayahang magmahal. Sige lang, sabi niya sa sarili, habang dahan-dahang tumatayo, tapos na ang shift na ito, oras na para magpahinga ang puso. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay may kasamang pagtanggap. Ang bodega sa Bulacan ay bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Ang sakit ay mananatili, ngunit ang kanyang pagkatao ay mananatiling buo, 15 taon. Isang mahabang panahon ng sakripisyo na ngayoy magsisilbing lakas niya upang harapin ang natitira pang mga pahina ng kanyang buhay. Sa huli, napagtanto ni Antonio na ang tunay na kayamanan ay hindi ang prangkinita niya sa overtime, kundi ang katotohanan na sa kabila ng lahat ng peke sa mundong ito, ang kanyang pagmamahal ay nanatiling totoo. At sapat na iyon. Sapat na iyon para makatulog siya ng mahimbing ngayong gabi. Mainit sa loob ng silit ng korte, ngunit para kay Antonio, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang yelo, napakalamig ng kanyang pakiramdam. Nakaupo siya sa isang mahabang bangkong kahoy. Ang kanyang makamay ay nakapatong sa kanyang matuhod. Pinakmamasdan niya ang babaeng nasa harap. Ang babaeng minahal niya sa loob ng 15 taon. Si Lourdes. Ngayon, wala na ang mapagmataas na mukha ni Lourdes. Wala na ang mga matatalim niyang salita na parang laging nanggigipit kay Antonio para sa pera. Nakayuko siya, ang kanyang magadaliri ay nanginginig habang nilalaro ang laylayan ng kanyang damit. Tumikhim ang hukom. Ang tunok na iyon ay umalingaungaw sa apat na sulok ng silit. Isang matanda at kagalang-galang na hukom na may suot na itim na toga ang tumingin ng diretso kay Lourdes. Hawak ng hukom ang isang manipis na pirasong papel. Ngunit para kay Lourdes, ang papel na iyon ay parang isang mabigat na hatol ng kamatayan. Iyon ang resulta ng DNA test. Ang katotohanang pilit itinago sa lupeng mahabang panahon. Mrs. Lourdes, simula ng hukom. Ang boses nito ay baritono, mabagal, at puno ng autoridad. Nasa harap mo ang ebidensya, ang magabatang itinataguyod ni G. Antonio sa loob ng 15 taon. Ay hindi niya tunay na mga anak. Tumigil ang hukom. Sandaling katahimikan ang namayani. Sa puntong iyon, narinig ni Antonio ang sarili niyang tibok ng puso. Dagdag, dagdag, parang gusto niyang tumayo at sumiga, pero nanatili siyang tahimik. Mayroon ka bang gustong sabihin? Tanong muling ang hukom. Hindi agad nakasagot si Lourdes. Sinubukan niyang tumingin kay Antonio, ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin. Marahil ay dahil sa hiya, o marahil ay dahil sa takot. Sa huli, sa harap ng napakaraming tao at sa bigat ng ebidensya, bumuka rin ang kanyang bibig. Opo, Your Honor, pabulong na sagot ni Lourdes. Totu po, hindi po siya ang ama. Totu raw. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa isip ni Antonio. Totu. Ang lahat ng hirap niya sa bodega sa Bulacan, ang lahat ng overtime,
Ang bawat sentimong ipinadala niya, lahat na, iyon ay para sa isang malaking kasinungalingan. Naalala ni Antonio, noong nakaraang buwan, kung paano siya pilitin ni Lourdes na magpadala ng 30,000 piso buwan-buwan. Sabi ni Lourdes, kulang pa raw iyon para sa pag-aral ng mga bata. Sabi ni Lourdes, napakadamo raw ni Antonio kung hindi siya magdadagda ng pera. Ginamit ni Lourdes ang batas. Ginamit niya ang pagiging ama ni Antonio para sipsipin ang bawat patak ng pawis nito. Ngunit ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Muling nagsalita ang hukom at sa pagkakataong ito, mas naging matigas ang kanyang boses. Dahil sa pag-amin na ito, wikang hukom, at dahil sa malinaw na ebidensya ng paternity fraud, ang korte ay nagpapasya. Mula sa araw na ito, binubura na ang lahat ng obligasyon ni Antonio sa pagibibigay ni sustento. Wala nang gisustento. Naramdaman ni Antonio ang isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Ang perang pinahirapan niya. Ang perang sana ay para sa kanyang retirement at pambili ng gamot sa kanyang rayuma, ay hindi na mapupunta sa isang panloloko. Ang paternity fraud ay isang seryosong bagay. Sa madaling salita, ito ay isang pagnanakaw. Pagnanakaw ng buhay, pagnanakaw ng pera, at pagnanakaw ng tiwala. Ngunit hindi doon nakatapos ang lahat. Tumingin ng mas malalim ang hukom kay Lourdes. Sa pagkakataong ito, wala nang bahit ng awa sa mukha ng opisyal ng batas. Mrs., sabi nga hukom, hindi mo lang niloko ang iyong asawa, niloko mo ang batas, ginamit mo ang korte para makakuha ng pera sa paraang hindi tama. Ito ay isang kriminal na gawain. Nagsimulang umiyak si Lourdes. Ngunit ang mga luha niya ngayon ay hindi natatalab kay Antonio. Masyado ng maraming luha ang naubos ni Antonio sa nakalipas na 15 taon. Binigyan ng hukom si Lourdes ng isang matinding babala. Sinabi nito na dahil sa panlolokong ginawa niya, maaari siyang makulong. Ang batas sa Pilipinas ay hindi pumapaya na gawing laruan ang damdamin at ang bulsa ng isang tao sa pamamagitan ng pekang pagkakakilanlan ng bata. Maari kang harapin ng kasong estafa o perjury, babala ng hukom. Ang panloloko ay may katapat na parusa. Hindi ito isang laro na kapag nahuli ka ay hihingi ka lang ng tawad. Nakulong ang salitang iyon sa loob ng isip ni Antonio. Makukulong. Maaring makulong si Lourdes. Dati, siguro ay maawa pa si Antonio. Dati, baka lumapit pa siya para patahanin ang asawa. Pero ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katarungan. Ang katarungan ay hindi laging masaya, pero ito ay kailangan. Pinanot ni Antonio si Lourdes habang papalabas itong korte, kasama ang kanyang abogado. Nakayuko pa rin si Lourdes, tila gustong maktago sa mga dingding. Ang babaeng dati ay napakalakas sumigaw at mag-utos. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw. Naiwan si Antonio sa loob ng silit. Tahimik na siya ngayon. Inisip niya ang 15 taon, 30,000 piso bawat buwan. Kung kukuwentahin, milyon-milyong piso ang nawala sa kanya. Pero higit sa pera, ang 15 taon kanyang buhay ang hindi na may babalik. Gayunpaman, may isang bagay na hindi nanakaw sa kanya. Ang kanyang dangal. Tumayo si Antonio ng dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang polo. Wala na siyang kailangang bayaran na sustento para sa isang kasinungalingan. Ang perang kikitain niya sa mga susunod na araw. Gaano man ito kalit ay para na sa kanyang sarili, para sa kanyang katahimikan. Lalabas siya ang korte na isang malayang tao. Sa kanyang paglalakad palabas, nadama ni Antonio ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Mainit, pero masarap sa pakiramdam. Parang isang bagong umaga pagkatapos ng isang napakahabang bagyo. Naisip niya, ang katarungan ay minsan ay matagal dumating. Minsan aabutin ka ang 15 taon. Pero kapag dumating na ito ay parang isang malinis na tubig na huhugas sa lahat ng dumingang nakaraan. Tapos na, bulong ni Antonio sa hangin. Tapos na, ang salitang naglakad siya patungo sa sakayan ng jeep, may maliit na ngiti sa kanyang malabi. Alam niya, hindi magiging madali ang simula, pero ang mahalaga, ang katotohanan ang kasama niya sa bawat hakbang. Sa huyo
At sa edad na 65, napatunayan ni Antonio na hindi pa huli ang lahat para mabuhay ng may dangal at kapayapaan. Dahan-dahang pinihit ni Antonio ang susi sa pintuan. Ang tunog ng bakal na nakiskisan ay tila mas masakit sa pandinig ngayon. Sa loob ng 15 taon, ang tunog na ito ang hudyat ng kanyang pahinga. Sa tuwing maririnig niya ang peklik ng seradura, alam niyang nasakutan na siya, alam niyang ligtas na siya, ngunit sa hapon na ito habang unti-unting bumubukas ang pinto, tila hindi bahay ang kanyang pinapasok. Isang gusali na lamang ito. Isang bahay na gawa sa semento, yero at tiles. Ngunit hindi na ito tahanan. Ang init na dating sumasalubong sa kanya ay napalitan ng isang malamig at mapanglaw na katahimikan. Humakbang siya papasok sa sala. Doon, naratnan niya ang dalawang bata, ang mga bata na itinuring niyang buhay at hininga. Nakaupo sila sa lumang sofa, ang sofa na binili niya noong unang promosyon niya bilang supervisor. Nakayuko sila, bakas sa kanilang mga mukha ang takot, ang kalituhan, at ang bigat ng mga bagay na hindi pa nila lubos na naunawaan. Tumigil si Antonio sa gitna ng sala, pinagmasdan niya ang paligid, ang malitrato sa dingding, ang matropeo sa kabinet. Bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang pawis. Bawat gamit ay binayaran ng gabing wala siyang tulok sa bodega sa Bulacan. Libu-libong piso ang ibinuhos niya rito. Higit pa sa pera, ang buong buhay niya ang ibinuhos niya rito. Lumapit ang panganay, si Marco, 14 na taon na ito. Ang mga mata ni Marco ay tila nakahanap ng kasagutan. Gustong magtanong ng bata, pero tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Sumunod ang bunso, si Elena, na mahigpit na nakahawa sa laylayan ng damit ng kanyang kuya. Huminga ng malalim si Antonio. Ito na ang pinakamahirap na sandali. Mas mahirap pa ito kaysa sa pagharap sa masungit na hukom. Mas mahirap pa kaysa sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento sa ilalim ng mainit na araw. Maupo kayo, mahinang sabi ni Antonio. Ang boses niya ay gumaragal, isang palatandaan ng pagod na hindi kayang hiluming ng tulok. Naupo ang nga bata. Tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan sa sulok. Tumingin si Antonio sa kanilang nga mata. Doon niya nakita ang kanyang sarili noong bata pa siya puno ng tiwala. At ang tiwalang iyon ang lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Paano mo sasabihin sa isang anak na ang mundong kinalakihan nila ay isang malaking kasinungalingan? Nga anak, simula ni Antonio, pinili niya ang bawat salita. Ayaw niyang makasakit, pero kailangan ng katotohanan. Galing ako sa korte kanina. Kasama ninyo ang inyong ina. Tumigil siya. Hinayaan niyang lumipas ang ilang segundo. Gusto niyang bigyan ng puwang ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig. May mga bagay na nalaman ang korte, pagpapatuloy niya. Mga bagay tungkol sa ating pamilya, tungkol sa inyo, at tungkol sa akin. Naramdaman ni Antonio ang muling pagkirot ng kanyang puso. Naalala niya ang resulta ng DNA test. Ang papel na nagsabing wala siyang koneksyon sa mga batang ito. Walang kadugo, walang ugnayan ng laman at buto. Katotohanan, bulong niya sa sarili. Isang masakit na katotohanan. Inulit-ulit niya ang salitang iyon sa kanyang isipan. Katotohanan, kailangan niyang maging tapat. Hindi niya pwedeng ituloy ang palabas na sinimulan ni Lourdes. Sinasabi ng batas na hindi ako ang inyong tunay na ama sa dugo, diretsahang sabi ni Antonio. Ang masalitang iyon ay parang mga bato na bumaksak sa sahig, mabigat, matigas, masakit. Nakita niya ang paglaki ng mata ni Marco, nakita niya ang pangingining ng mga labi ni Elena. Ang katahimikan ay naging mas lalong nakabibingi. Pero gusto kong makinig kayo sa akin ng mabuti, sabi ni Antonio habang bahagyang sumasandal pasulong. Ang dugo ay isang bagay lang, ang 15 taon na kasama ko kayo. Ang pagpapakain ko sa inyo, ang pag-alaga ko kapag may sakit kayo. Iyon ay totu. Totu. Iyon ang salitang gusto niyang itanim sa kanila. Hindi mababago ni anumang papel o desisyon ni korte ang pagmamahal na ibinigay ko. Dagdag pa niya, bawat sentimo na kinita ko sa Bulacan, bawat overtime na ginawa ko para mabili ang magamit ninyo sa eskwela.
lahat ng iyon ay galing sa puso ko bilang isang ama. Bumaksak ang maluha ni Elena. Tahimik siyang umiyak, ang kanyang mabalikat ay nayayanik. Si Marco naman ay nakakuyom ang mapalat. Galit, nalilito, nasasaktan, naalala ni Antonio ang lahat ng hirap niya. Ang pagtitipid niya sa sarili niyang pagkain para lamang may padala siyang panggastos sa kanila. Ang pagtitiis niya sa malayo sa pamilya para lang masiguro ang kanilang kinabukasan. Akala niya nagtatanim siyang ang puno na mamumunga ng kaligayahan sa kanyang pagtanda. Ngunit ngayon, ang punong iyon ay tila binunot kasama ang maugat. Naramdaman ni Antonio ang pagnanais na yakapin sila. Ngunit may kung anong pader na biglang humarang, isang pader na itinayong panloloko ni Lourdes. Ang inyong ina, sabi ni Antonio, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Siya ay nakamali. Isang malaking pagkakamali na dinala niya sa loob ng maraming taon. At dahil doon, maraming bagay ang magbabago sa ating buhay. Ipinaliwanag niya sa abot ng kanyang makakaya, sa paraang may intindihan ng mga bata na hindi na siya ang magbibigay ng sustento sa paraang hinihingi ng batas. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang komportableng buhay na tinatamasa nila, ang sapat na pera na laging dumarating buwan-buwan, ay maring maglaho o magbago. Hindi sa ayaw ko kayong tulungan, paliwanag ni Antonio, kundi dahil kailangan ko ring protektahan ang sarili ko. 15 taon akong naging bulag. 15 taon akong nagbigay ng walang itinitsira para sa aking sarili. Tumayo si Antonio at lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang labas. Ang mga kapitbahay na naglalakad. Ang mga batang naglalaro sa kalsada. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit ang kanyang mundo ay tumigil na. Anak, tawag niya kay Marco. Kahit hindi tayo makadugo, naging ama ninyo ako sa lahat ng paraan na alam ko. Huwag ninyong kakalimutan iyon. Ang pag-uwi na ito ang pinakamahirap dahil hindi niya alam kung paano sila magpapaalam. Paano mo iwan ang mataong naging dahilan ng iyong pagsisikap sa loob ng mahabang panahon? Naupo muli si Antonio sa tapat nila. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Malamig ang makamay ng bata. Magpakatatak kayo, sabi niya. Anuman ang mangyari sa amin ng inyong ina, anuman ang sabihin ng ibang tao. Kayo ay lumaki ng mayos sa piling ko. Iyon ang katotohanan. Walang sinuman ang makakabura. Sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng hapong iyon sa Bulacan, naramdaman ni Antonio ang pagtatapos ng isang kabanata. Ang kabanata ng kanyang pagiging ama sa ilalim ng isang kasinungalingan. Masakit ang katotohanan, napakasakit. Ngunit alam ni Antonio, habang pinakmamasdan ang nga batang ito, na ang pagpapalaya sa kanila sa kasinungalingan ang huling akto ng pagmamahal na magagawa niya. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili, ngunit ang kalituhan ay wala na. Nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Sinabi na niya ang totoo. Ngayon, kailangan na niyang isipin ang sarili niyang paglalakbay. Ang pag-uwi na ito ay simula rin ng kanyang pag-alis. Pag-alis sa isang buhay na hindi naman talaga sa kanya, patungo sa isang bukas na kahit hindi sigurado ay kahit papaano, ay totoo. Lumulubok na ang araw sa labas ng bintana. Ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel at lila, isang tanawin na madalas pagmasdan ni Antonio pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Ngunit sa hapon na ito, ang kagandahan ng langit ay tila hindi sapat upang pawin ang bigat sa loob ng kanilang sala. Nakaupo pa rin si Antonio sa kanyang paboritong silya. Sa harap niya, nakayuko ang dalawang bata, si Mark ang panganay at ang kanyang kapatid. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanila. Maririnig lamang ang mahinang pagikpi, nigpunso at ang malalim na paghinga ni Antonio. Tumingin si Antonio kay Mark. Ang batang ito, ang binatilyong ito. 15 taon na ang nakalipas mula noong unang beses niyang hawakan si Mark sa kanyang bisik. Naalala pa niya ang amoyng sanggol, ang maliliit na daliri na humahawak sa kanyang hintuturo. Noong sandaling iyon, walang pag-alinlangan sa kanyang puso. Siya ang ama, siya ang tatay.
Ngunit ngayon, ang aham at ang batas ay nagsasabing hindi. Sinasabi ngang resulta ngang DNA na walang bahagi ngang kanyang katawan ang nasa loop ngang mga batang ito. Walang dugo, walang laman. Mark, mahinang tawag ni Antonio. Nag-angat ngang tingin si Mark. Ang kanyang nga mata ay mapula, punong-punong luha, ngunit may halong galit na hindi may kakaila. Isang uring galit na hindi dapat nararamdaman ng isang bata para sa kanyang magulang. Papa, sagot ni Mark. Ang poses nito ay gumaralgal. Bakit po nagawa ni mama ito? Bakit niya tayo niloko? Bakit niya kayo ginaan ito? Napabuntong hinala si Antonio. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Paano mo nga ba ipaliliwanag ang pagtataksil? Paano mo ipaliliwanag ang panloloko na tumagal ng higit sa isang dekada? Anak, simula ni Antonio, habang pilit na pinatatata ang kanyang boses, ang ginawa ng inyong ina ay isang bagay na siya lang ang makakasagot. Pero huwag ninyong isipin na dahil sa kanyang pagkakamali ay mababawasan ang halaga ninyo sa buhay ko. Tumigil si Antonio. Gusto niyang pakinggan ng AI ang bawat salita. Gusto niyang maramdaman ng nakikinig ang katapatan ng isang lalaking nawalan ng lahat, maliban sa kanyang pagkatao. Dugo, bulong ni Antonio. Dugo, isang salita lang iyan, Mark. Isang likido na dumadaloy sa ating maugat, pero hindi ang dugo ang nakpuyat sa akin nung may trangkaso kayo. Hindi ang dugo ang nakayot sa ilalim ng mainit na araw sa bodega sa Bulacan para may pambili kayo ng bagong sapatos tuwing pasukan. Umiling si Antonio. Hindi dugo ang nagturo sa inyo kung paano magdasal bago matulog. At lalong hindi dugo ang nagparamdam sa akin ng sobrang kaba noong unang araw ninyo sa eskwelahan. Lumapit si Mark sa kanya. Nakita ni Antonio ang panginginig ng magabalikat ng bata. Alam niya, si Mark ay matalino. Naintindihan ni Mark na ang bawat pisong ipinadala ni Antonio mula sa kanyang sweldo, ang 30,000 piso buwan-buwan, ay bunga ngang matinding sakripisyo. Naintindihan ni Mark na habang nagpapakasasa ang kanilang ina sa kasinungalingan, si Antonio ay unti-unting nauubos sa pagtatrabaho. Galit ako kay mama, sabi ni Mark, habang nakakuyom ang kanyang ngapalat. Galit na galit ako. Hindi ko siya mapapatawad sa pagtrato sa inyo na parang bangko lang. Hindi ninyo deserve ang ganito. Papa, hinawakan ni Antonio ang balikat ni Mark. Nararamdaman niya ang tigas ng kalamnanggang bata. Ang galit ay isang lason at ayaw niyang malason ang puso ni Mark. Huwag kang magtanim ng galit, anak, payo ni Antonio. Ang galit ay parang uling na mainit. Ikaw ang unang mapapaso bago mo ito may bato sa iba. Ang mahalaga ngayon ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay narito ako. Hindi ako umalis. Nanatili. Iyon ang salitang tumata sa isip ni Antonio. Nanatili siya. Maraming lalaki ang baka tumakbo na palayo matapos malaman ang katotohanan sa korte. Maraming tao ang baka isumpa ang mabata at talikuran ang lahat. Pero si Antonio, hindi niya kaya. 15 taon siyang tinawag na papa. 15 taon siyang naging sandigan. Ang titulong papa ay hindi lang basta nakasulat sa birth certificate. Ito ay nakaukit sa bawat alaala nila. Papa. Muling tawa ni Mark. Paano na po tayo ngayon? Hindi na ba kayo ang papa namin? Ngumiti ng bahagya si Antonio kahit na may pait sa kanyang nga mata. Sinasabi ng DNA na hindi ako ang inyong biological father. Pero sa puso ko at sa paningin ng Diyos, ako ang nagpalaki sa inyo. At iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang. Isang mahalagang aral ito para sa lahat ng mga nakatatanda na nakikinig. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa similya. Ang pagiging ama ay nasusukat sa presensya, sa pag-alaga, sa pananatili kahit mahirap ang buhay. Makinig kayo, sabi ni Antonio sa dalawang bata. Maaring makbago ang ating pagsasama sa ilalim ng batas. Maaring kailanganin kong ayusin ang aking buhay para sa aking kinabukasan. Pero ang pinto ko ay laging bukas para sa inyo. Kung kailangan ninyo ng payo, kung kailangan ninyo ng matatakbuhan, nandito pa rin ako. Niyakap ni Mark si Antonio ng napakahigpit. Sumunod ang bunso. Doon,
Sa gitna ng salang bahay na unti-unti nang nakdidilim, naramdaman ni Antonio ang isang uri ng kapayapaan. Naramdaman niya ang katatagan ni Mark. Nakita niya na sa kabilang panoloko ni Lourdes, nakapagpalaki siyang isang batang may prinsipyo. Isang batang marunong kumilala sa kung ano ang tama at mali. At marahil, iyon na ang pinakamalaking tagumpay niya bilang isang ama, ang pagiging tatay. Tatay, isang salita na binubuong dalawang pantik, pero may bigat na panghabang buhay. Inisip ni Antonio ang masusunod na araw. Alam niyang magiging mahirap ang proseso ng paghihiwalay. Maraming legal na bagay ang dapat ayusin. Maraming usapin tungkol sa pera at ari-arian. Pero sa hapon na ito, sapat na sa kanya ang malaman na ang 15 taon ng kanyang pagpapakasakit ay may kabuluhan. Ang pag-ibig niya ay hindi peke. Ang sakripisyo niya ay hindi nasayang. Dahil ang mga batang ito, kahit hindi niya kadugo, ay magdadala ng mga aral na itinuro niya habang sila ay nabubuhay. Sige na, sabi ni Antonio habang dahan-dahang kumakalas sa yakap. Magilamos na kayo at maghanda, kahit ano pa ang mangyari, kailangan nating magpatuloy. Pinanut niya ang mga bata habang naglalakad patungo sa banyo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na marami ng binuhat, mga kamay na marami ng tinulungan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay gagamitin naman niya upang itayo ang sarili niyang buhay. Ang katarungan ay naibigay na sa korte. Ang katotohanan ay naibunyak na sa bahay. Ngayon, ang tanging natitira ay ang paghilom. Sa huling pagkakataon bago tuluyang magdilim ang paligid, bumulong si Antonio sa hangin. Higit pa sa dugo ang pagiging ama, higit pa sa lahat, at sa katahimikang iyon, alam niyang tama siya. Alam niyang sa kabila ng lahat ng sakit, siya ay nanatiling isang tunay na lalaki, isang tunay na tao, isang tunay na papa. Mabilis ang takbo ng panahon. Parang kailan lang, ang buhay ni Antonio ay tila isang malaking bagyo na walang katapusan. Ngunit ngayon, 2 taon na ang lumipas. 2 taon na puno ng pagbabago, paghilom at pagtanggap. Isang maagang umaga, naupo si Antonio sa maliit na beranda ng kanyang bagong tinitirhan. Humawak siya sa mainit na tasa ng kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng umaga. Napangiti siya ng bahagya. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ang katahimikan ay naging kaibigan na niya. Sa wakas, natapos na rin ang lahat ng gulo sa korte. Ang proseso ng annulment ay naging mahaba at nakakapagod. Maraming hearing ang dinaluhan, maraming papel ang nilagdaan. Ngunit sa huli, naging pabor sa kanya ang desisyon ng batas. Kinilala ng korte na siya ang biktima ng panloloko. Binura na ang lahat ng maling obligasyon na ipinataw sa kanya noon. Malaya na siya. Malaya na si Antonio. Inulit-ulit niya ang salitang iyon sa kanyang isipan. Malaya. Hindi lang broken rayaan mula sa isang kasal na punong kasinungalingan. Ito ay kalayaan mula sa bigat na dinala niya sa loob ng 15 taon. Ngayon, ang perang kinikita niya mula sa kanyang pension at maliit na naipon ay sa kanya na lamang. Wala na ang sapilitang 30,000 piso na kailangang ibigay kay Lourdes buwan-buwan. Ang bawat piso ay may halaga na ngayon para sa kanyang sariling kapakanan at katahimikan. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Dante. Isang malalim na buntong hinala ang kumawala sa dibdib ni Antonio. Si Dante, ang kapatid na dapat ay naging katuwang niya. Ngunit naging bahagi pala ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos lumabas ngang katotohanan sa korte, hindi na nakayanan ni Dante ang bigat ng hiya. Ang balita ay kumalat sa kanilang komunidad. Ang mabulong-bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ng kanilang pamilya. Sa kulturang Pilipino, ang hiya ay isang bagay na mahirap takasan. Balita sa pamilya na nagpunta si Dante sa Mindanao. Doon, sa isang malayong probinsya, naglaho siya na parang bula. Walang tawag, walang sulat. Marahil ay sinusubukan din nitong hanapin ang sarili o itago ang mukha sa mundong nakasaksi sa kanyang pagkakamali. Hindi galit ang nararamdaman ni Antonio para kay Dante. Ang nararamdaman niya ay panghihinayang.
panghihinayang sa nasirang ugnayan ng magkapatid. Ngunit alam ni Antonio na may mga sugat na tanging panahon at distansya lamang ang makakapagilom. Iniwan na rin ni Antonio ang kanilang lumang bahay. Ang bahay na iyon ay puno ng multong nakaraan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya nang gagabing puyat siya sa trabaho habang may kataksilang nagaganap sa kanyang likuran. Ibinenta niya ang kanyang bahagi at lumipat sa isang simpleng apartment. Ang bagong apartment ni Antonio ay maliit lang, ngunit maayos. Isang kwarto, isang maliit na kusina, at isang sala na punong liwanag. Wala itong masyadong gamit. Ayaw na niyang kalat. Gusto niya ne espasyo. Gusto niya ne hangin. Dito, nahanap niya ang kapayapaan na matagal niyang ipinakait sa sarili. Ngunit sa kabilang lahat ng pagbabago, may isang bagay na hindi binitawan ni Antonio, ang nga bata. Kahit nalaman ng buong mundo na hindi niya sila kadugo, hindi kayang talikuran ni Antonio ang 15 taon ng pag-alaga. Noong panahon ng desisyon sa korte, siya mismo ang humiling ng shared custody. Marami ang nagtaka, marami ang nagtanong. Bakit mo pa sila gustong makasama, Antonio? Hindi mo naman sila tunay na anak. Sabi ngang ilan niyang makaibigan. Ngunit para kay Antonio, ang gasago ay simple lang. Ang pagmamahal ay hindi nagtatapos sa piraso energy papel. Ang pagiging magulang ay hindi natatapos sa resulta energy DNA. Mahal ko sila bulong ni Antonio sa sarili. Mahal ko sila higit pa sa dugo. Tuwing Sabado at Linggo, ang apartment ni Antonio ay nagiging masigla. Dumadalaw si Mark at ang kanyang kapatid. Sama araw na iyon, nagluluto si Antonio ngang paborito nilang ulam. Sinigang na baboy na maraming kangkong at labanos. Dinuguan na may puto. Ang masimpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. Nakita ni Antonio ang malaking pagbabago kay Mark. Ang bata ay naging mas responsible. Naging mas matatag. Alam ni Mark ang lahat ng sakripisyo ni Antonio at sinusubukan nitong bumawi sa pamamagitan ng pag-aral ng mabuti. Sabi ni Mark, sa kanya isang hapon habang sila ay naklalakad sa parke. Salamat po dahil hindi kayo umalis. Salamat dahil nanatili kayo sa amin. Umiwas ng tingin si Antonio para itago ang pangingilit ng luha. Kahit anong mangyari, Mark, nandito lang ako. Kayo ang naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Hindi iyon basta-basta mawawala. Ang shared custody na ito ay hindi isang obligasyon para kay Antonio. Ito ay isang regalo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng rason para magpatuloy. Ang makitang lumalaki ang mga bata na may tamang gabay at pagmamahal ay sapat na kabayaran para sa lahat ng kanyang hirap. Si Lourdes naman ay namumuhay na rin ng sarili niyang buhay, malayo sa kanila, hindi na siya nanggugulo. Marahil ay natutunan na rin niya ang kanyang leksyon matapos ang babala ng hukom. Ang katarungan ay nakamit na at ang bawat isa ay may pagkakataon na muling bumangon. Sa edad na 67, masayang tinitik na ni Antonio ang kanyang hinaharap. Hindi na siya natatakot tumanda ng mag-isa. Dahil alam niya, hindi naman talaga siya mag-isa. Mayroon siyang maanak na kahit hindi kadugo ay nagmamahal sa kanya. Mayroon siyang danggal na nanatiling buo. Huminga siya ng malalim at inubos ang kanyang kape. Ang buhay ay parang kape, minsan ay matamis. Madalas ay matapang at may pait. Ngunit kung marunong kang namnamin ang bawat patak, malalaman mo na ang bawat pait ay may dalang aral. Ang bagong buhay ni Antonio ay simple lang, walang rangya. Walang malaking bodega sa Bulacan na kailangang bantayan hanggang madaling araw. Pero sa simpleng apartment na ito, sa piling ng batang itinuring niyang tunay na anak, nahanap niya ang pinakamahalagang kayamanan, kapayapaan. Isang malalim at tunay na kapayapaan. Tumayo siya mula sa kanyang silya at inayos ang magamit sa mesa. Mamayang hapon, darating ang mabata. Kailangan niyang pumunta sa palengke para bumili ng sariwang sangkap. Gusto niyang ipagluto silang masarap na hapunan. Naglakad siya papasok sa loob. Ang bawat hakbang ay magaan. Wala ng kadena sa kanyang mapaa. Wala ng tinik sa kanyang puso. Ang 15 taon ng pagpapakasakit ay tapos na. Ngayon, ang mga taon ng pag-aani ng tunay na pagmamahal ang nagsisimula na. At sa bawat sandali,
Nagpapasalamat si Antonio sa Diyos dahil binigyan siyang lakas na manatiling tapat sa kanyang sarili at sa mga taong mahal niya. Ang pag-ayos ng bagong buhay ay hindi madali. Ngunit para kay Antonio, ito ang pinakamagandang paglalakbay na kanyang tatahakin. Ang paglalakbay patungo sa isang bukas na puno ng katotohanan. Gabi na naman, ang ilaw mula sa poste sa kalsada ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa loob ng aking maliit na kwarto. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang pag-ikot ng aking electric fan at ang malalayong tahol ng aso. Sa mga sandaling ganito, madalas akong mag-isa, ngunit hindi ko na nararamdaman ang lungkot. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isang maliit na piraso ng papel. Medyo lukot na ito at kupas na ang kulay. Dahil madalas ko itong hawakan at basahin, ito ang sulat na ibinigay sa akin ni Mark nung nakaraang Father's Day. Sa bawat salitang nakasulat, nararamdaman ko ang tibok ng puso ng isang anak. Sabi ni Mark sa kanyang sulat, "Papa, alam ko po ang lahat. Alam ko ang hirap ninyo sa Bulacan. Alam ko na hindi ninyo kami obligasyon, pero hindi ninyo kami pinabayaan." Tumigil ako sandali sa pagbabasa. Ang salitang Papa. Paulit-ulit ko itong binabasa sa aking isipan, Papa. Sa kabilang lahat ng nangyari sa korte, sa kabilang resultang DNA, ang tawag niya sa akin ay hindi nagbago. Para sa kanya, ako pa rin ang kanyang ama. Sabi pa niya sa sulat, hindi po nasusukat sa dugo ang pagiging magulang. Ang tunay na ama ay ang taong nanatili nang ang lahat ay umalis na. At kayo po iyon, Papa. Kayo ang tunay na nagwagi. Dun ko napagtanto ang lahat. Nawala sa akin ang malaking halaga ng pera. Nawala ang asawa na akala ko ay magiging katuwang ko sa pagtanda. Nawala ang tiwala ko sa maraming bagay. Maraming tao ang magsasabi na talo ako. Sasabihin nila na naisahan ako ni Lourdes. Pero sa huli, habang hawak ko ang sulat na ito, alam ko na ako ang nanalo. Napanalunan ko ang isang bagay na hindi mabibili ng anumang halaga ng piso. Napanalunan ko ang respeto at tunay na pagmamahal ng anak na pinili kong alagaan. Ang pagmamahal na ito ay hindi bunga ng panloloko. Hindi ito pilit. Ito ay toto. Toto. Isang salita na may napakalaking timbang. Sa aking edad na ito, natutunan ko na ang katotohanan ay madalas na masakit. Napakasakit nito, parang sugat na binuhusan ng asin, humahapdi ang gusto mong sumigaw sa galit, ngunit sa huli, ang katotohanan iyon din ang magpapalaya sa iyo. Kung hindi ko nalaman ang toto, habang buhay sana akong bilanggo ng isang kasinungalingan, habang buhay sana akong nagpapakapagod para sa isang pamilyang itinayo sa buhangin. Pero ngayon, nakatayo ako sa matibay na lupa. Ang aking tagumpay ay hindi nakikita sa laking bahay o sa daming ang prasabangko. Ang tunay na tagumpay ay ang makatulog ng mahimbing sa gabi dahil malinis ang iyong konsensya. Ang tunay na tagumpay ay ang malaman na sa kabilang lahat ng pait ng mundo, nakapagtanim ka ng kabutihan sa puso ng ibang tao. Sa mga kapwa ko nakatatanda na nakikinig sa aking kwento, huwag kayong matakot sa katotohanan. Maaring mawala ang mga material na bagay. Maaring masaktan ang ating damdamin. Pero ang dangal at ang tunay na pag-ibig ay mananatili kailanman. Ako si Antonio. Ang aking kwento ay hindi kwentong isang biktima. Ito ay kwentong isang lalaking nahanap ang kanyang kalayaan sa gitna ng pinakamasakit na pagsubok. Ngingiti ako ngayon bago matulog dahil alam ko sa dulong lahat ang katotohanan ang nagligtas sa akin at sapat na iyon para sabihing ang buhay ko ay naging makabuluhan. Magpahinga na tayo ng may payapang puso, sapagkat ang bukas ay para sa mataong may paninindigan at tunay na pag-asa.